Ako po, si Police Colonel Joseph G. Talento, ang Chief of Police ng Valenzuela City Police Station. Magandang araw po sa ating lahat, mga mahal naming Valenzuelano. Ngayong naglipa na ang mga masasamang loob at nagkalat ang iba't ibang modus operandi lalo na sa mga kakalsadahan at pampublikong lugar. Ang sinuman sa atin ay maaaring maging biktima. Pinaalalahanan po namin ng lahat na maging alerto, mapagmasid at maging handa tuwing lalabas ng inyong mga bahay. Narito po ang ilan sa mga estilo ng mga kawatan na ating isinadula. Panoorin po natin. Agaw pansin. Ito ay isang paraan ng panlilinlang kung saan sinasadyang gambalain o kunin ang atensyon ng biktima, lalo na kapag may kasama siya. Habang abala o nalilito ang biktima, sinasamantala ito ng suspect upang makakuha o makatangay ng mahahalagang gamit. Laglag barya. Ang ilaglag barya ay isang modus operandi kung saan sinasadya ng salarin na maghulog ng barya malapit sa target, kadalasan sa likod o tabi nito. Pagkatapos, kukumbinsihin nila ang biktima na nahulog umano ang pera nito. Habang yumuyuko o naguguluhan ang biktima, doon nila isinasagawa ang pagnanakaw, karaniwang kinukuha ang cellphone, pitaka, o ibang mahalagang gamit. Layunin ng paraang ito na ilihis ang atensyon ng biktima upang madaling makapagnakaw nang hindi agad napapansin. Kulang ang sukli. Sa modus na ito, bibili ang scammer sa isang tindahan at magbabayad ng buo. Kapag naisukli na ng tindero ang tamang halaga, palihim at mabilis na ibubulsa ng scammer ang bahagi ng sukli. Pagkatapos, magreklamo siya at sasabihin kulang ang ibinigay na sukli. Wigi, purari binigay ko sa'yo? 300 lang kuya, biyamin mo. Hindi. Purari yun ate. Hindi, lang, kuya. Hindi, purari po yun ate. Pinilang ko sa harapan mo yun ate. Dahil sa bilis ng pangyayari at gulat ng tindero, maaaring magduda ito sa sarili at mapilitang magdagdag ng pera. Sa ganitong paraan, nadodoble ang nakukuha ng scammer. Paalala, laging bilangin ng malinaw ang sukli sa harap ng customer, at kung maaari, gumamit ng CCTV o cash tray upang maiwasan ang ganitong panlilinlang. Ipit gang. Isang paraan ng panlilinlang kung saan ina-approach ng grupo ang biktima sa pampublikong lugar, kadalasan sa mall o kalsada. Karaniwan, may dalang distraction gaya ng pagtapik sa balikat o paghingi ng tulong, habang ang isa naman ay nagnanakaw ng bag, wallet o cellphone. Layunin nilang mabilis at walang napapansin ang pagkuha ng gamit ng biktima. Gulo sa ukay-ukay. Sa ilang ukay-ukay, may modus na ginagawa ang grupo ng mga manloloko kung saan sabay-sabay silang papasok at magkukunwaring bibili. Marami sa kanila ang lalapit sa tindera at sunod-sunod na magtatanong tungkol sa presyo at diskwento upang malito at ma-distract ito, habang ang isa naman ay palihim na magsisingit ng damit sa bag o damit na suot.
Dahil sa dami ng tao at kaguluhan, nahihirapan ang tindera na mapansin ang pagnanakaw, kaya mahalagang maging mapagmatsyag at maingat sa ganitong sitwasyon. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.